magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang Department of Public Works and Highways. Bakit niyo sila kailangan bigyan? Nakagawian na. Parang ganun na lang. Sinusunod na lang ng ibang contractors na para bang naoobliga na lang na magbigay. At ang karapatan ng mga illegitimate children sa bansa. Ang sakit kasi wala siya. Minsan sinisisi ko siya kung ba't ako nagkagito. Siguro kung nandyan siya, hindi mangyayari po yun. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Ayon sa pag-aaral ng National Statistics Office, 4 sa bawat 10 batang ipinapanganak sa bansa ang may tuturing na illegitimate children. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas, ang mga batang ito'y hindi kinikilala at hindi rin nakakatanggap ng suporta. Paano nga ba mapoprotektahan ang kanilang karapatan? Isang buwan mula ngayon, ipapanganak na ang panganay ng 18 taong gulang na itatago natin sa pangalang Bernadette. Pero ang sanggol sa kanyang sinapupunan, walang kikilalaning legal na ama sa kanyang pagsilang. Sa ngayon, di ba talaga po ikasal ka? Hindi po. Wala rin din pong kasal kasi wala pang pera, nag-aaral pa pareho. Ang ikinatatakot ng dalaga, maaari raw danasin ng kanyang anak ang kinalakhan niyang problema. Si Bernadette kasi mismo, lumaki ring hindi nasilayan ni Anino ng kanyang ama. Hindi ko na po nakita ng pagkapanganak po sa akin kasi naghiwalay na po sila ni mama. Naiinggit kasi ako ang sakit kasi wala siya. Sila may tatay, ako wala. Pero minsan hindi ko na lang pinapansin. Kwento ng kanyang inang itatago natin sa pangalang Elsa. Napilitan siyang solong itaguyod si Bernadette dahil sa natuklasang lihim ng kanyang kasintahan noon. May asawa pala siya. Tagal, sabi ko, bakit? Ano bang problema? Tapos sabi niya, hindi tayo talaga pwede magsama kasi may asawa ako. Sabi niya, patawarin mo ako. Mahal talaga kita, pero hindi tayo talaga pwede magsama. Tapos, yun, away kami, nagwala ako. Sa kabila ng ginawang pagtalikod sa kanyang responsibilidad, hindi sumuko si Bernadette na hanapin ang ama. Minsan na niyang pinuntahan ng tirahan ng ama, pero wala na siya rito. Sinubukan na rin daw niya maging ang mga social networking site. Pero bigo siyang matuntun ang kinaroroonan ng ama. Sa loob ng halos 2 dekadang pangungulila, lumaki si Bernadette na hindi nakatikim ni katiting na sustento mula sa ama. Wala po talaga kahit piso. Wala po. Kasi wala po talagang kontak kahit isa. Kasi gusto ko na nga po siya makita. Mahirap po pag walang sustento ng tatay kasi kapag katulad po pag nag-aaral ka, yung mga kailangan mo mga bilhin, hindi mo mga project, hindi mo mabili. Kasi si mama lang po yung bumubuhay sa amin. Kulang na kulang po sa budget, kaya minsan di na lang po ako nanghihingi. Illegitimate child ang tawag sa mga batang ipinanganak na hindi kinasal ang mga magulang. Sa datos na inilabas ng National Statistics Office o NSO nitong Oktubre, 4 sa 10 mga batang isinilang mula Enero 2009 hanggang Marso 2010 ang may tuturing na illegitimate children. Pinakauna doon yung diskriminasyon sa kanila.
Dahil maraming sanga-sangang mga, alam mo yung tinatawag sila ng kung ano-anong pangalan. Sila yung dahil hindi nga sila, pwedeng hindi sila kinikilala ng sarili nilang tatay. Pwede din na, alam mo yung hindi ka makapag-aral, dahil hindi ka makakapag-enroll, dahil wala kang birth certificate na nagpapakita na ikaw ay may kinilala ka ng iyong mga magulang na ikaw ay kanilang tunay na anak. Ayon naman sa Article 176 ng Family Code, may karapatang makatanggap ng sustento ang isang illegitimate child. Pwede siyang idemanda nung bata at nung ina nung bata ang isang civil case para pilitin siyang magbigay ng sustento. In fact, pwede rin siyang filean o sampahan ng kasong kriminal sa ilalim ng Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Meron dong provision na nagsasabi na ang isang tao na kailangan magbigay ng sustento sa kanyang anak ay pwedeng makulong ng hanggang 6 at hanggang 12 taon. Sa kabila nito, mas pinipili raw ng ilang ina na hindi na magabol sa ama ng bata. Lalo pat may kakibat na gastos ang pagsasampa ng kaso. Kasi parang kasalanan ko na rin eh. Ginusto ko. Nagmahal ako ng mali. Makipagdusahan ko na lang nangyari sa akin. Kaysa magkaroon pa ng demandahan na magkakabulgaran lang ng hindi magandang yan. Tapos hindi naman ganong kayaman yung lalaki. Wala din naman. Kapag walang gabay, normal na ang gagawin niya ay lumangoy sa batis at napakalawak na sitwasyon. At sa paglangoy na ito, kapag wala siyang gabay, kung saan-saan siya mapupunta.